Eto na, umpisa na ba ng dagok sa buhay ng mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez? Kinasuhan si Vice at Ayon ng kaso sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act sa Quezon City. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Mukhang umpisa na ng dagok sa buhay ng mag-asawa. Nang dahil sa kapalaluan o kay-abangan, mataas na ego ay mukhang mahaharap pa ngayon sa isang problema na hindi biro-biro. Kung sila ba ay nagpakita ng kababaang loob at humingi ng dispensa sa national TV, sana ay wala na itong isyu at matahimik na silang nakapagpapatuloy sa kanilang programa. Pero dahil nga, kagaya ng kanilang pamunuan o kumpanyang ABS-CBN, na dati na ding nagpakita ng ganyang kaugalian na nakita naman natin noon sa mga hearing sa Kongreso at Senado na mapagmataas at ayaw umamin sa kanilang pagkakamali. Maging ang kanilang mga talent at empleyado ay namana na yata ang ganitong kaugalian. Susunod na kaya ang kanilang kumpanya na makakasuhan. Baka maging ang mga mambabatas niyan ay makisabay na din at sila ay imbestigahan o ipatawag sa Senado o Kongreso, gaya ng nasabi ko sa aking nakaraang vlog. Dati merong programa ang ABS-CBN na Bantay Bata, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay aktibo pa ito. Pero na nangyari ba sa programa ng It's Showtime sa Isip Bata segment ay naprotektahan ba nila ang kabataan o sila mismo ang nakalabag dito? Inuulit ko, wala naman perpekto sa mundong ito, lahat tayo ay nagkakamali. Timpleng paghingi lang ng sinserong paumanhin at pagpapakita ng kababaang loob ay sapat na upang maalis ang pagkainis ng karamihan sa mga mamamayan. At gaya nga sa sinabi sa pelikulang Spider-Man, with great power comes great responsibility. Ang kanilang kumpanyang ABS-CBN ay isang malaking media company na may malaking kapangyarihan. Maging ang mga talents nila ay ganun din, sapagkat madami silang fans na pwede nilang maimpluwensyahan. Hindi ko naman masasabi na mahina sila at nangangailangan pa ng tagapayo upang sila ay mapayuhan. Timpleng kagandahang asal lang naman po iyon, di ba? Sabagay mayaman naman ang mag-asawa, siguradong hindi nila problema ang pagkuha ng magaling na abogado na magtatanggol sa kanila. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, siguradong makakaapekto ito sa kanilang mga puso at isipan. Pwede pa naman siguro ihabol ang paghing ng dispensa na mabawas-bawasan ang pagkakamaling nagawa. Bagamat pwede din na masabing hindi na sinsero pa kung hihingi ng paumanhin dahil sa madami nang nangyari. Nariyang nagpasaring at nagparinig pa si Vice Ganda laban sa MTRCB na bagamat hindi naman niya tinukoy sa kanyang mga nasabi, pero alam ng lahat kung kanino patungkol ito. Sino ba yan? Pumapila Sa ka. iba, mali. Pero sa inyo, pwede. Ganon. Double standard. Diba? Dalawang dating Senate President na ang nakakabangga mo, Vice. Una na dito si dating Senador Juan Ponce Enrile at Chief Legal Counsel ng ating Pangulo ngayon. Natahasang binanggit sa kanyang programa na ikaw ay isa bastos. Yumaman at sumikat ka daw sa pambabastos at pamamahiya ng ibang tao. Paano nyo pa maitataas sa opisina ng Pangulo iyang inyong apela kung sakaling matanggihan ng MTRCB ang inyong motion for reconsideration? Natural pwedeng maarang yan sa opisina ng Presidente ng Pilipinas. Si dating Senador Tito Soto naman na bagamat hindi nagbibigay ng pahayag o kanyang saloobin sa usaping ito, ay ama naman ng MTRCB Chairwoman Lala Soto. Natural lang sa isang ama na ipagtanggol ang kanyang anak kung ito ay naaagrabyado. Paano na kung sakaling mapatunayan na kayo nga ay nagkasala? Hindi ba't masisira ang inyong career kung ito ay mangyari? Maaari din kayong mapatawan na kaparusahan o pagbayarin sa danyos. Paano kung madagdagan pa ang inyong kaso ng child abuse na nasabi na din ng ibang abogado na pwedeng ikaso sa inyo? May natutunan ka na kaya ngayon sa mga pangyayari? O patuloy ka pa ding magmamataas gaya ng ikinikilos mo ngayon? Ang sobra-sobrang kapangyarihan at kayamanan ay nakakasira din talaga paminsan, lalo na kung ito ang naging dahilan ng paglaki ng iyong ulo. Sana nga ay may matutunan kayo, Vice at Ayon. Hindi ko din naman hinahangad na tuluyan kayong magdusa dahil dito. Ako po ay naghihinayang lang sa pagkakataon na nakamtan ninyo. Hindi po lahat ay nabibigyan ng ganyang pagkakataon, sana po ay ingatan ninyo. Madami na ding artista ang sumikat at nalaos din sa huli at bumagsak ang kabuhayan. Ito naman po ang 7 kasalanang nakamamatay at 7 birtod ayon sa simbahang Katolika. Basahin po natin at isa puso. Itong kaso nila Vice at Ayon ay isang malaking pagsubok sa pagsasama nilang dalawa. Hindi man nila aminin yan, ay makakaapekto sigurado yan sa kanila. Ito ang sinasabi ko na karma, ngayon nga ang sabi ng iba mabilis na ang karma digital na. Sana nga ay maging matatag sila at kung kinakailangan na humingi ng tulong ay huwag nang pairalin pa ang pride nila. Nang sa gayon ay malusutan nila ang problemang ito. Ang kabaliktaran ng pride ay humility. Maging mapagpakumbabo lang tayo, Vice at Ayon. Huwag kayong ganon! Hoy! Samantala ito namang official YouTube channel ng Itbulaga na dating hawak ng kampo ng TVJ, pero ngayon ay nasa kontrol na ng Tape Incorporated ay meron 5.30 million ng mapasakamay nila. Pero sa ngayon ay 5.29 million na ang subscriber. Nabawasan na ng 30k buhat ng mahawakan nila. Patuloy pa din nababawasan araw-araw.
Mukhang nababalitaan na ng legit the barkads na nasa control na nila ito kung kaya't nag-unsubscribe na ang iba. Current views naman nila ng kunan ko ng screenshot ay nasa 1.1k lang. Samantalang ang EAT channel naman sa YouTube ay merong 23k viewers ng kunan ko din ng screenshot sa parehas na oras. Grabe tambak sa views ang Itbulaga channel kahit na mahigit 5 milyon ang kanilang subscribers. Halatang hindi nagaanong tinatangkilik ng manunood ang programang Itbulaga sa ngayon. Kung ikukumpara sa TVJ YouTube channel na meron lamang 575k na subscriber ay mas madami ang nanonood hindi pa dyan kasama ang mga nanonood naman sa TV5 YouTube channel. Hanggang sa muli mga kapatid at legit the barkads, magkomento po kayo sa ibaba nang sa gayon ay makapag-ugnayan naman po tayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe at click niyo na din po ang notification bell upang ma-update po kayo kung meron akong bagong video. Thanks for watching!